Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay malakas na isinigaw ng ating bida na siya ang pinuno ng Heavenly Demon Divine Cult, at siya ay si Qian Yuun. Sa nangyari ay napapatanong naman ang Vice Chief na kung ito na ba talaga ang Demon God na sinasabi nila, at maging ang Chief na si Asara ay hindi din makapaniwala at napapatanong na kung ano ang nangyayari ngayon dito, dahil ang sinabi sa kanya ni Kang So-a ay hindi ito magtutungo sa kanilang lugar. Nang bigla naman na nagsalita ang ating bida at sinabi na alam niya na ang lupaing ito ay ang lupain ng Great Hang Clan, at naghanda siya ng mga handog upang magpakita sa kanila ng paggalang dahil sa hindi sila naparito upang magdulot ng digmaan laban sa kanilang lahat at nais nitong maiwasan ang kahit na anong alitan sa pagitan nila. Sa nangyari ay galit naman ito at napapatanong na mukhang ang taong labas na si Kang So-a ay nagsinungaling sa kanya. Nang bigla naman siyang tinawag ng military captain ng Great Hang's Clan na si Okuro. At sinabi na sa tingin niya na mukhang nagsisinungaling ang taong nagsasalita. Dahil sa bakit naman magtutungo ang isang demonic cult leader dito bitbit ang iilang mga tauhan kung hawak nito ang kapangyarihan sa Zhongyuan, ngunit sabi naman ng Vice Chief na sa tingin niya na mas maganda na kung gagawa ito ng desisyon ng tama, dahil hindi pa alam ng mga dumating ang kanilang kaalaman sa sinasabing Demon God, ngunit para sa dumating at ilantad nito ang kanyang pagkakakilanlan ay sa tingin niya na mataas ang posibilidad na hindi ito nagsisinungaling. Napasabi naman si Asara na kahit pa ganun ay alam ng taong iyon ang kanilang lengguwahe at halata na bihasa ito, puwera na lamang kung may ibang mga tribo sa kanilang lugar ang nakikipagtulungan sa mga ito. Napahinto naman dito ang Vice Chief at sa isip niya ay napasabi siya na maaring tama din siya sa bagay na iyon, dahil labis na nakapagtataka na ang isang demonic cult leader ay alam ang kanilang lengguwahe. Nang bigla naman na nagtanong ang captain at sinabi na kung ano ang dahilan ng kanyang pag-aalinlangan, at bakit hindi na lang nito siya bigyan ng basbas na mag-utos sa kanilang mga mandirigma, dahil kahit pa sila ay ang mga mandirigma ng Jiangho o ng kung ano paman, ay gagawin niyang mga pagkain ito ng mga uwak. Sa isip ni Asara na mayroong 600 katao lamang ang mga ito, kaya naman ay walang rason upang mabahala sila. Maaring sila ay mga martial artist. Ngunit hindi ibig sabihin nito na mayroon silang walang hanggan na internal energy at mga stamina, ngunit ang problema ay ang usap-usapan na nakarating sa kanya patungkol sa Demon God. Nagsalita naman ang Vice Chief at sinabi nito na ang hiling lamang nila ay ang makadaan sa kanilang teritoryo at hindi din ito isang digmaan patungkol sa ibang mga tribo, kaya naman ay tinanong niya si Asara na kung kailangan pa ba nilang makipaglaban sa mga ito, nang bigla naman na nagalit sa kanya ang kapitan at tinanong ang Vice Chief na kung kailan pa nagawang matakot ng Great Hang Clan sa kanilang mga kalaban. Nang bigla naman na may dumating, at sinabi nito na kung narinig ba nilang lahat ang sinabi ng taong iyon, dahil siya ay ang Demon God. Dagdag pa nito na ang internal energy na ipinalabas nito gamit ang malakas na pagsasalita ay talagang hindi kapani-paniwala, kaya naman ay hindi nito alam kung gaano kadami ang taglay nitong internal energy. Napaisip naman dito si Asara at napasabi na kung talaga ba na siya ay ang Demon God, dahil kung totoo ang nakarating sa kaniyang balita, ay maaring magdanas sila ng malaking pagkakapinsala kahit pa po nang hahawakan nila ang malaking lamang pagdating sa bilang ng mga mandirigma. Nang bigla naman na nagsalita ang kapitan at sinabihan si Asara na nakakramdam siya ng pagkadismaya dito, dahil sa gaanong kalakas ang martial arts ng mga ito upang magawa siyang matakot ng ganito, kaya naman ay tinanong niya ito na kung talaga ba na naniniwala ito sa lahat ng mga sinabi sa kanya ni Bu Choi. Dahil dito ay natigilan naman si Asara at nakaramdam ng kaunting pagkainis. Sabi pa nito na ang mga balita ay talagang laging ginagawang labis lalo pa sa mga taong nagmula sa labas, kaya naman ay hiniling nito na bigyan na siya nito ng basbas upang pasunurin ang 3,000 mga mandirigma. At papaslangan niya na ang mga ito, na agad naman na sinang-ayunan ng iba pang nakapalibot at sinabi na hindi sila matatakot dahil lamang sa walang kwentang mga bali-balita. Sa isip naman ni Asara na mukhang ang mga ito ay hindi natutuwa sa kanyang pag-iisip ng matagal, at mukhang hindi nila alam na ang mga squad na natuto ng martial arts ay laging nasa unahan ng digmaan, kaya naman dahil dito ay tinanong niya ang Vice Chief na si Surachu na kung ang puwersa ba na kanilang kinuha na mula sa Yatak Clan ay nasa likudan nila, na agad naman nitong sinang-ayunan.
Kaya naman sinabi nito sa kapitan na si Okuro na ngayon ay bibigyan niya siya ng basbas para utusan ang 2,000 mga mandirigma ng Yatak clan pati na din ang 3 kapitan nito, at kung kampante siya na magagawa niyang manalo dito, ay kailangan niyang maipakita sa kanya ang kumpiyansa na mayroon siya na huwag mawala. Mayabang naman na sinabi nito na hindi niya bibiguin siya bilang ang kanilang chief, kaya naman matapos ay agad nitong inutusan ang 2,000 mga mandirigma na sumugod na, masaya naman na napapasabi si Asara na kung siya talaga ay ang Demon God, ay sapat na ito upang mapatunayan ito sa kanilang lahat. Dahil dito ay agad naman nang sumugod ang lahat sa kinaroroonan ng grupo ng ating bida. Sa nangyari ay takot na napapasabi ang Young Master ng Northern Sea Ice Palace na mukhang nabigo sila na pakiusapan ang mga ito, kaya naman ay napapatanong ito sa kanyang isipan na kung ano na ang kanilang gagawin, dahil kahit sila ay nanggaling pa sa Jiangho, ay ang diferensya pagdating sa kanilang bilang ay labis na malaki, kaya naman ay napasabi na lamang siya na kung magagawa pa ba nilang marating ang Northern Sea Ice Palace. Agad naman na tinawag ng mga kasamahan nito ang ating bida, at sinabi na hindi sila natatakot, at aatake sila agad ipag-utos lamang niya sa kanila ito. Masaya naman na napalingon dito ang ating bida, at sinabi na maghintay lamang sila ng kaunti, dahil kahit na nabigo sila na makumbinsi ang mga ito, ay mayroon naman siyang kung ano na nais na masubukan sa kanila, kaya naman dahil dito ay agad na sumang-ayon ang lahat, sa isip naman ni Moon Gyu ay nagtataka siya at napapatanong sa kung ano naman ang nais na gawin ni Xian Yuun sa mga ito. Habang papasugod naman ang kapitan ay masaya itong napapasabi na ang patungkol sa Demon God, ay isa lamang iyong walang kwenta na mga kwento at sabi-sabi, at ngayon ay ipapadala na niya ito sa impyerno gamit ang kanilang mga palaso, kaya naman ay agad na pinahanda nito ang lahat, at matapos ay nagbigay ito ng isang hudyat upang sabay-sabay nilang pakawalan ito sa direksyon ng ating bida. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa nakitang napakadaming mga palaso sa kalangitan ni Xian Yuun, ay agad naman itong nagpalabas ng malakas na chi. Sa nangyari ay bigla naman na natigilan ang kapitan habang papasugod, dahil sa ang mga palaso ay bigla na lamang na huminto sa kalangitan. Matapos naman na makontrol itong lahat ni Xian Yuun, ay agad nitong inutusan ang nanomachine na targetan ang lahat na agad naman itong sinang-ayunan, kaya naman ay maya-maya ay agad nang ikinumpas nito ang kanyang kamay, at agad na ibinalik sa mga umatake. Matapos ay napasigaw naman dito ang kapitan, dahil sa nakita niya na tumama na sa kanyang mga kasamahan ang madaming bilang ng mga palaso na kanilang pinakawalan at bumalik sa kanila. Sa nangyari ay matapos niyang mahulog dahil sa tumamang palaso sa kanyang kabayo ay napapatanong siya na kung anong nangyayari, at kung talaga ba na siya ay ang tunay na Demon God, nang bigla naman na may tumamang palaso sa kanyang sentido upang magsanhi ng kanyang kamatayan. Habang pinagmamasdan naman ito ni Asara mula sa di kalayuan, ay gulat na gulat itong napapatanong na kung ano ang nangyari, at kung sa papaanong ang 2,000 mga mandirigma ay sandali lamang na napaslang, maging ang Young Master ng Northern Sea Ice Palace ay nagulat din sa nasaksihan niya dahil ayon sa kanyang mga narinig na ang demonic cult leader ay sinasabing lumipad sa himpapawid at gumawa ng mga thunder strike mula sa kalangitan, at ang mga usap-usapan ay hindi pagmamalabas sa mga kwento, dahil totoong isa nga itong Diyos. Sa kinaroroonan naman ni Asara ay agad naman siyang sinabihan ng Vice Chief na kung siya talaga ay ang Demon God, ay hindi nila dapat na makalaban ito anuman ang mangyari at hayaan na lamang nila siyang makalagpas sa kanilang lupain, na nagmamadali naman na sinang-ayunan ni Asara. Kaya naman ay agad nitong sinigawan si Butchoy at inutusan na sabihin sa mga ito na hinihiling nila ang pag-iwas sa maaring maging sigalot sa pagitan ng demonic cult at sa kanilang clan. Ngunit dahil sa wala itong naging reaksyon sa kanyang ipinag-uutos ay agad niyang nilinggan ito. Sa pagtataka naman ni Asara ay tinanong niya siya na kung ano ba ang nangyari, at dahil parang nakakita ito ng kung ano, nang bigla naman na nagsalita si Xian Yuun at tinanong ang nasa harapan nito na kung siya ba ay ang kanilang Vice Chief. Sa isip naman nito habang pinagpapawisan ng malagkit ay napapasabi siya na pinapanood niya ang tao na ito mula pa kanina, ngunit hindi niya napansin ang pagpunta niya sa kanilang kinaroroonan,
at nakakasigurado siya na ang halimaw na ito ay magagawa silang paslangin kung kailan man niya naisin na gawin iyon sa kanila. Kaya naman dahil dito ay agad itong napasigaw at nag-utos na protektahan nila ang kanilang chief na si Asara, na agad naman na sinang-ayunan ng lahat, at kumilos patungo sa kinaroroonan ng ating bida, na maya-maya pa ay nagawa na nila siyang mapalibutan habang nakatutok ang kanilang mga sandata. Sabi naman sa kanila ng ating bida na sumasakit na ang kanyang lalamunan dahil sa labis na pagsigaw at pagsasalita, kaya naman ay agad na nitong ikinumpas ang kanyang kamay na may kasamang malakas na internal energy pababa ng sahig, upang ang lahat ng nasa paligid ay mapabagsak at mapaluhod sa lupa. Matapos naman niyang magawang mapabagsak ang lahat ng nasa kanyang paligid, ay masaya naman siyang napasabi na mas mainam ito kumpara sa pagpilit sa kanila at pagsasalita. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.